Tiningnan ni Kuden Ryusei ang kalagayan ng kanyang mga kasama mula sa malayo gamit ang kanyang mata ng Kaiki. Napangiti siya lalo na sa ating bida, dahil ayos lang ang lahat at hindi masama ang nangyayari. Muli niyang pinasan ang kanyang malaking palakol para gamitin pang putol sa mga Kaiki, habang binabanggit na hindi na siya makapaghintay na lumakas si Shinigami. Lumakad siya pasulong dala ang sandata para labanan ang napakarami at dambuhalang mga Kaiki. Nagtulungan si Shinigami at Hakari sa pagpaksa ng kalaban. Tanong niya sa babae na kung mag-isa lang ba na lumalaban ang kanilang kaptan. Sagot ni Hakari na ang kanilang master ay malakas kahit na nag-iisa ito. Sinabi ni Kasuka habang niraratrat ang mga kalaban na pagdating sa pagkokomand ay mas karapat dapat pa si Shinigami. Sinabi naman ni Koyama na sa ating bida na ang pangalan ng kanilang captain ay isinusulat bilang pain pero binabasa ito bilang Kuden. Namangha si Shinigami habang nakatitig sa taas at naiisip na kaya ni Shintani at Ishida na maglabas ng sandamakmak na bullets. Sumugod pa sila paunahan para pagbibigwasan ang mga kalaban. Maya-maya ay may isang Kaiki ang akmang dadejaitan si Shintani. Pero biglang may tumuhog ditong sibat na lampas sa bibig. Biglang lumitaw ng mabilis si Satoni at kinahaw ang kanyang sibat mula sa Kaiki. Inasar pa ni Satoni si Shintani at sinabi na kung kaya ba nitong harapin ang lahat. At kung ito ba talaga ang top student. Sagot ni Shintani na nakita na niya agad ang Kaiki noong una pa lang at si Satoni. Galit na sigaw ni Satoni na kung ganun pala ay ginamit lang siya nito para patayin ang Kaiki. Ngumiti si Shintani nang may pang-asar at sumangayon. Galit na galit si Satoni at sinabi na bumaba ang kumag na ito. Maya-maya ay bumaba si Shintani at kinausap ang ating bida. Inutos nito sa ating bida na napakamapanganib ng kanilang sitwasyon kaya, cover nito si Kaina, at si Shinigami na ang bahala dito. Agad namang sumunod ang ating bida patungo kay Kini, matapos nun ay nilapitan naman ni Shintani si Hakari at kinamusta kung ayos lang ito at maayos pa ang sandata nito. Sumangayon lang naman ang babae. Habang tumatakbo ay naiisip niya na walang sinyales ng panganib kahit na napaliligiran sila ng maraming kalaban. Natuwa pa siya sa kanilang teamwork, at pag nagpatuloy iyon ay ang lahat ay makakaalis ng buhay. Sa kanilang linya ay walang bakas ng hindi pag-iingat. Pero kapag nasa advantage na posisyon ay may ibaba ng mga ito ang kanilang depensa, at pag nangyari yun ay kahit pinakamagaling na sundalo ay mapapahamak. Maya-maya ay nakaramdam ng kakaiba ang ating bida at pamilyar na pakiramdam. Kaya sinigawan niya si Kaina na mag-ingat ito. Biglang may tumamang hit race kay Kaina Satoni, buti na lang mabilis siyang naitulak ni Shinigami at naiwasan ang malakas na hit race. Bago pa tawaging Grim Reaper si Shinigami ay ilang bisis na siyang namatay at nabuhay kaya sanay na siya sa mga kakaibang pakiramdam at panganib. Sa unahan nila ay may wasak na Kaiki na tinamaan ng heat rays mula sa malayo. Ang may kagagawan pala noon ang flying type Kaiki na katulad ng kinalaban noon nila Shinigami na madaming nagbuwis ng buhay para mabawi ang containment zone. Biglang umikot si Kaina Satoni at tumapak ng malakas sa lupa, habang minumura ang Kaiki na muntik nang pumatay sa kanya. Naghanda siya ng malakas na sibat. Pagbato niya ng kanyang sibat ay lampasan ito sa dambuhalang Kaiki. Matapos nun ay nag-finger sign pa ito sa Kaiki nang may pang-asar habang nakadila. Namamanghang si Shinigami at di makapaniwala dahil ang flying type Kaiki na pinaghirapan nilang mapatay noon ay pinatay lang ni Kini Satoni gamit lang ang isang sibat. Maya-maya ay dumating si Shintani dala ang sibat ni Kini at ibinalik dito. Pang-asar ni Kini kay Shintani na nakita niya ito noong sinambot nito ang kanyang sibat bago pa ito mahulog sa lupa. Sagot ng lalaki na kung ginamit lang ba siya ni Kini para pulutin ang sibat nito. Sumangayon si Kini at nagngitian ang dalawang ugok. Sa isang banda ay manghang-mangha si Shinigami kay Shintani dahil nagawa nitong suluhin sa ere ang sibat na kasing bilis ng liwanag, kahit na hindi pa ito bumabagsak sa lupa. Bilib na bilib siya dahil talagang nakakamangha ang galing ng dalawang ito. Kinausap ni Kini si Shinigami at nagpasalamat dito dahil buhay siya, sabay ngumiti ng malupit. Nagsalita si Shintani at sinabi na tumingin ang lahat dahil dumating na ang hinihintay nila. Ang isang dambuhalang Kaiki na gawa sa bato. Isang humanoid Kaiki. Kinabahan si Shinigami dahil unang beses pa lang niya makakita ng humanoid Kaiki sa laban. Mula ng ang guerrilla squad ay nagsigawa ng surprise attack.
Ang defense squads at various bases ay bumuo ng elite assault team para direktang komprontahin ang Kaiki Commander. Sa ilalim ng sacrifice at cover ng main force ang elite unit ay matagumpay na nakalapit sa kinaroroonan ng humanoid Kaiki Commander. Niretreat ng mga sundalo ang humanoid Kaiki, pero madali lang iyon nasangga ng batong humanoid Kaiki sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan nito na kontrolan ang bato. Gumawa ito ng pananggalang para sanggahin ang mga bala. Dismayadong sumilip ang humanoid Kaiki sa mga sundalo. Nagulat naman ang mga sundalo dahil hindi tumalab sa humanoid Kaiki ang kanilang mga bala. Nang mawala ang lupa ay agad sumugod ang mga dambuhalang Kaiki patungo sa mga sundalo. Nagsigawa ang mga elite unit ng defense formation para harapin ang mga papasugod na halimaw. Niretreat ng mga ito ang mga Kaiki kaya hindi sila nagawang lapitan. Sinabi ng leader sa mga kasama na magla-launch ng fireball ang mga Kaiki kaya magsipagpalit sila ng shotgun. Agad silang nagpalit ng mga shotgun at pinagbabaril ang mga fireballs na tatama sa kanila. Matapos nun ay nagsipagbilang naman sila ng kanilang mga natitirang bala. Pinagpawisan ang leader matapos makita na papalapit na sa kanila ang humanoid Kaiki. Nagulat pa ang sundalo dahil napakalakas ng halimaw. Pero may napansin siyang kakaiba yun ay bigla na lang nahahati ang mga katawan ng Kaiki. Di niya alam na nakalapit na ang guerrilla unit habang nakasuot ng camouflage. Napansin nito na ang isa sa dumating ay ang Grim Reaper habang nawawala ang invincible form nito. Hinati ni Shinigami ng walang kahirap-hirap ang Mifo Kaiki sa kanyang harapan gamit ang malaki niyang espada. Natuwa sila dahil nakita na nila ang kanilang allied guard. Sumugod si Shinigami at Hakari patungo sa humanoid Kaiki, habang sinasabi na magsanib puwersa sila para pabagsakin ang malakas na kalaban. Kapag nagtulungan silang dalawa ay magagawa nilang putulin ang pananggalang ng humanoid Kaiki. Habang tumatakbo sila ay napansin ni Shinigami na parang bumibitak ang lupa. Sigaw ng ating bida sa lahat na umatras ang mga ito ng 10 metro. May namuong pulang circle sa ilalim ng humanoid Kaiki na parang magsasagawa ito ng opens iba. Mula sa ilalim ng lupa ay may lumitaw na matutulis na bato patungo sa kanila. Hindi nakaiwas ang ilang sundalo kaya natusok sila at naging sanhi ng kamatayan. Nagawa namang maka-atras ng guerrilla squad kaya hindi ang mga ito nahadyak. Pero si Hakari na nasa medyo malapit ay nadaplisan sa tiyan ng matulis na bato. Pero nagawang makaiwas ni Kimi sa ganun kabilas na pangyayari. Manghang-mangha sila sa ating bida dahil sa ganun kabilas na pangyayari ay mapansin agad nito ang panganib at bukod pa doon ay napakabilis nitong iniwasan ang matutulis na bato na kasing bilis ng kisap ng mata. Naisip na lang ni Kimi sa Tony na si Shinigami lang ang nakakagawa noon. Nagawa iyon ni Shinigami sa tulong ng flickered back ni Nos. Matapos noon ay matapang nilang hinarap ang humanoid Kaiki. Biglang nagising si Nos sa pangyayari dahil may naamoy siyang masamang amoy. Napatanong siya na kung amoy ba iyon ng gluttonous demon, o kung isa ito sa mga minions nito. Pagtingin ni Nos ay tumambad sa kanya ang isang humanoid Kaiki na may anyo ng bato. Napagtanto niya na ito nga ay isa sa mga minions ng gluttonous demon. Ang amoy nito ay mas malakas kumpara sa nakalaban nila noon na dambuhalang Kaiki na isa ring minions ng gluttonous demon. Tinanong ni Nos ang humanoid Kaiki na kung ito ba ang knight na nagsisilbi sa Lord. Tinanong ni Shinigami na kung anong knight ang pinagsasabi nito. Naamoy naman ng humanoid Kaiki si Nos dahil sa amoy nito at nagtanong na kung member din ba nila ito na taga-ibang clan territory. Sabay nagpakilala na siya si Graham, ang matapat na tagasunod ng Ice Demon Zordon, na namamahala sa lupaing ito. Napasigaw si Shinigami dahil nakakapagsalita ang Kaiki. Tanong ni Nos na bakit nagtaka si Shinigami, at nagtanong na kung unang bises lang ba nito makakita ng high-rank ang Kaiki. Nakangiting sinabi ni Shinigami na meron na siyang nakita yun ay si Nos na kanyang backup. Nakangiting sagot ni Nos na ganun na nga. Kumpiyansang sinabi ni Nos na ang mga knights ay para lamang larwang pangbata. Sinabi ni Graham na may gusto siyang itanong kay Nos. Sa isip-isip ni Shinigami na kumalma ang galaw ng kalaban. Gagamitin nila iyong pagkakataon para magamot ang mga sugat at makahanap ng magandang posisyon ang sniper. Sinabi ni Graham na nakipagsanib si Nos sa tao, sabay tanong na kung sino ito at bakit hindi nito nilalamon ang taong kasama nito. Nagbuntong hininga lang si Nos.
Maya-maya ay biglang tumawa ng napakalakas at sinabi na kung seryoso si Graham na hindi siya nito nakikilala. Natuwa pa si Nos dahil ang malamyang nilalang na iyon ay lumikha ng walang silbing basura. May pang-asar pa niyang sinabi na nagtataka siya kung sino ang tanga na lumikha dito. Sagot ni Graham na kung iniinsulto ba nito ang kanyang master, sagot ni Nos na wag itong magpatawa sa tinatawag nitong master. Maangas na nagpakilala si Nos kay Graham na siya ang king ng mga Kaiki, ang Undying Phantom na Nosferatu. Utos niya pa dito na kung alam nito ang mas nakakabuti ay lumuhad na ito sa harapan niya. Hindi naman makapaniwala si Graham, nagtataka pa rin siya kung ito ba talaga ang Undying Phantom na si Nosferatu. Dagdag pa nito na biglaan iyon at mahirap paniwalaan, pero ang amoy nito ay totoong royal. Hindi niya maisip na makikita niya ang dating king sa ganitong lugar. Ang nag-iisang king na pinagbawalan sila na gawing pagkain ng mga tao. Pinabayaan ang napakaraming Kaiki na nagugutom at kumuha ng sariling clan ng may sama ng loob. Matapos nitong matalo ng revolutionary leader, ang gluttonous demon na si Belsain, hindi ito namatay ng may karangalan pero tumakas ito sa Royal City at nagtago. Sabay pangungot siyang sinabi na tanga ang kanilang dating king na si Nosferatu. Sinabi pa nito kay Nos na tingnan nito ang sarili nito. Kaiyahiya, kumakapit lang sa isang tao para mabuhay, sobrang nakakahiya. Walang paggalang na sinabi ni Graham na para sa kaawa-awa niyang dating king, ay hayaan itong ibigay niya ang huling awa niya dito, ihahatid niya ito sa katapusan nito. Galit na sumigaw si Shinigami kay Graham, na anong pinagsasabi nito tungkol kay Nos. Dahil sinabihan nito ng masasakit ang kanyang partner, namangha naman si Nos sa hindi niya inaasahang marinig kay Shinigami. Sinabi ni Graham na anong pinagsasabi nitong partner nito si Nos. Ayon kay Shinigami na masyadong mataas ang tingin ni Graham sa sarili nito at tinitingnan nito na mas mababa ang iba. Pero si Nos ay kanyang partner. Tumawa ng tumawa si Nos, sabay nagseryoso at inutos niya kay Shinigami na pamagsakan ang ugok na iyon kung kinakailangan. Tanong ni Shinigami na kung pwede ba iyon dahil ang Kaiki na iyon ay noble kagaya ni Nos. Sagot ni Nos na ang Kaiki na iyon ay may dugo ng gluttonous demon Belsain. Maya-maya lang ay pumutok na ang sniper patungo kay Graham, iyon na ang hudyat para ipagpatuloy ang laban. Inactivate ni Graham ang kanyang special na ability. Yumanig ang lupa at umangat ang mga bato para maging pananggalang. Sigaw ni Shinigami sa lahat na tingan ng mga ito ang lupa at umalis na agad ang mga ito. Napakalawak ng bitek sa lupa at naabot ang mga sundalo. Nahulog sa hukay ang mga sundalo sabay na ipit ng magdikit ang lupa. Nag-alala sila dahil napakalawak ng saklaw ng pag-ataking iyon. Ayon sa leader na ang ataking iyon ay umabot hanggang sa 100 meters. Sabay inutos na paputukan ang kalaban. Niretreat ng mga sundalo si Graham mula sa malayo. Samantalang nasasanggal ang iyon ni Graham gamit ang kanyang lupa. Hindi man lang tinamaan ang ugok na si Gim dahil sa kapal ng pananggalang nito. Kasunod nun ay si Graham naman ang nagsigawa ng pag-atake at lumikha siya ng mga matutulis na bato para gamitin sa kanyang pag-atake. Nang makita iyon nila Kosuka at Koyama ay kinabahan ang mga ito dahil gawa ang mga bulat sa bato, maihahalin tulad ito sa cannon shell. Sinalubong nila Hakari ang mga lumilipad na bato at napagtanto nila na mas mabigat iyon kumpara sa hitsura nito. Higit sa lahat napakadami nun na sunod-sunod na umaatake sa kanila. Nahihirapan na sina Kini at Hakari dahil hindi nila iyon kayang tagalan sa dami ng lumilipad sa kanila. Naiisip pa nila na kahit na magtulong-tulong pa sila ni Shinigami ay hindi nila makakayanan iyon. Pero dun sila nagkamali dahil walang kahirap-hirap na hinahati lang ng ating bida ang mga projectile ni Graham. Napansin pa no Hakari na ginagaya ni Shinigami ang kanyang teknik, ang dual blade teknik niya. Nag-agaya nito ang kanyang teknik kahit na gamit nito ay mahabang espada. Ayon kay Shinigami na sa tulong ng suit muscle assistance at body enhancement ni Nos, kahit na ang mabigat na greatsword niya ay nagiging magaan na parang isang bamboo pole lamang. Manghang-mangha si Hakari dahil ang trajectory ng sword ni Shinigami ay nagpapalit sa circular motion, iyon ang essence ng Kuden-style sword technique. Namamanghang iniisip din ni Kini na nagagawa iyon ni Shinigami kahit na hindi pa iyon na ituro ni Hakari. Sobrang nakakamangha dahil nagagawa niya iyon gamit ang Principle of Battle.
Ang martial sense nito ay kapantay na ng kay Hakari o mas higit pa. Walang kahirap-hirap na pinagpaputol ni Shinigami ang mga trajectory ni Graham at sa sobrang bilis nito ay nagmamali matrix pa ito. Sa isip ni Shinigami na ngayon na ang depensa ba at magiging ng opens iba. Sa likod ng mga bato ni Graham ay namamangha siya dahil nagawa ni Shinigami na masangga ang kanyang mga projectile. Inangat ni Graham ang kanyang kamay at may ginawang tunog gamit ang sungay nito sa ulo. Nakilala ni Shinigami na ang tunog na iyon ay ang Kaiki Sonic Wave. Biglang lumabas ang mga Kaiki mula sa likod ng mga sundalo. Napagtanto ni Shinigami na ang Sonic Wave na iyon ay utos mula sa commander para magsanib ng pag-atake ang mga ito. Nagsipaghanda naman ang guerrilla unit para harapin ang mga pasugad na mga Kaiki. Niretreat ng mga sundalo sa likod ang mga halimaw at sina Shinigami naman ay nagpatuloy na sa pagsalag sa mga projectile ni Graham. Sa puntong iyon ay nakaisip ng plano si Shinigami para manalo sila sa laban. Yun ay ang gumamit din siya ng communication sound waves. Nagpatuloy sa pagsugod ang mga Kaiki sa mga rumaretreat na sundalo. Nakagat pa ng isang Kaiki ang kamay ni Koyama, pero napatay din naman niya ito agad. Dahil sa pag-ataking iyong ng mga Kaiki ay napipisala na din ang ibang miyembro ng guerrilla squad. Napalibutan sila ng mga halimaw at napauulanan ng mga fireballs. Patuloy pa rin sa pagbaril sila Ishida at Shintani kahit may pinsala na ito. Walang ubos na sumugod ang mga halimaw kina Kazuka. Ang talunin ang salitang pumapasok sa isipan ng bawat member ng guerrilla squad kahit na nasa alang-ining sitwasyon ang mga ito. Nang dahil sa paulit-ulit na pagharap ni Shinigami sa mga Kaiki ay dahan-dahan niyang naunawaan ang Kaiki communication sound waves. Naghanda si Shinigami ng pangmalakasang post at isinagawa ang communication sound waves interference capture. Natutunan niyang mabasa ang sound waves na nanggagaling kay Graham, katulad iyon ng Jin. Gaya ng pagkakaroon ng Jin, si Shinigami ay nagtataglay ng blood at cells ni Nos sa loob ng katawan. Ni-release niya ang Kaiki communication sound waves at gamit ang hawakan ng boundary break ang armament great sword, katulad ng sungay ay nagtataglay din ito ng malakas na sound waves. Dahil sa ginawa ng ating bida na pagpapalabas ng sound waves ay nagulo ang isip ng mga Kaiki at nagawa niyang makontrol ang mga low-level na Kaiki. Nagharapan ang mga halimaw at nag-umpisang magsipag-away hanggang kamatayan. Inutusan ni Shinigami ang mga Kaiki na maglaban sa isa't isa at magbatuhan ng mga fireballs. Nagpatayan ang mga ito, kaya laking pagtataka nila Kazuka at Koyama kung ano ang nangyayari. Napaisip si Shintani na kung nababaliw na ba ang mga Kaiki na iyon. Sa isang banda ay kinakagat ng mga Kaiki ang katawan ni Graham na hindi na ng mga ito kilala ang kanilang commander. Nagtaka si Graham kung ano na ang nangyayari. Naghanda si Kini ng isang malakas na pagsibat sabay inihagis niya ito gamit ang Kuden-style breakang spear. Naghanda naman si Hakari sa og-sugod at ginamit ang Kuden-style ground shrinkage. Sa sobrang bilis ay nawala ito at sinabayan ang bilis ng sibat ni Kini. Ang ganong klase ng pag-atake ay pinapayagan sa guerrilla squad. Nang malapit ng tumama ang sibat ay napansin naman iyon ni Graham at sinangga niya ito gamit ang kamay. Pero sa lakas ng sibat ay nawasak ang kaliwang braso ni Graham. Napagtanto niya na isa lamang decoy ang sibat at ang totoo palang plano ay ang paghati sa kanya ni Hakari. Mabilis na binunot ni Hakari ang espada sabay binanata ng slash si Graham sa katawan. Pero laking tataka ng dalaga matapos mawasak ang kanyang dual blade, imbis na mahati ay ang kalaban sa ganda ng kanyang pag-atake ay sandata pa niya ang nawasak. Nakatayo sa kanyang harapan si Graham na nakakamkam ang mga kamao. Naghanda ng suntok si Graham habang napagtanto ni Hakari na ang halimaw na iyon ay hindi gawa sa bato kundi gawa ang katawan nito sa diamond. Napangitngit na lang siya ng ngipin at walang magawa kundi suluhin ang atake na bibitawan sa kanya ng halimaw. Nang akmang tatama na sa kanya ang suntok ni Graham ay namangha pa siya at napangiti dahil may pumutol sa kamay ng halimaw. Iyon pala ay ang ating bida na ginaya ang teknik ni Hakari na Kuden-style ground shrinkage at walang kahirap-hirap na hinati ang matigas at gawa sa diamond na braso ni Graham. Ginamit pa ni Shinigami ang Kuden-style gene release at hinati sa gitna ang matigas na katawan ni Graham.